Hello, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, welcome! Kamusta kayo? Lalo na sa mga bago dito. At syempre, hindi natin makakalimutan yung mga dati na, lalo na pala sa mga dati na correction, no? So, sobrang natutuwa po ako dun sa mga nag-i-stick dito sa ating channel. Ibig sabihin, yung mga hindi iniiwan yung channel natin, yung mga readings natin. Grateful, thankful, and blessed to have such subscribers na talagang, alam mo yun, yung laging nakasuporta. So, maraming salamat po. Now, take ko lang ang opportunity to thank each and every one na talagang, alam mo yun, hindi nawawala dito sa ating channel. Okay? At syempre, express ko rin yung aking pasasalamat dun sa mga nakaka-appreciate talaga ng mga readings na ginagawa ko dito sa aking channel. So, as you all know, yung mga tao, alam nyo yun, yung hilig lang nila minsan mga love reading. Pero natutuwa ako sa mga nag-i-stick dito sa aking channel na na-appreciate nyo yung mga readings ko kahit hindi puro love reading. Okay? Kasi yung akin naman, yung concept ko is yung pangkalahatan, yung overall na hindi lang focused on a single subject. Pero okay lang din. Pwede rin naman tayong gumawa ng mga love readings, no? So, ayan. Kung bago po kayo, please don't forget to subscribe. Syempre, pakitap na rin po yung bell icon. At kung interesado kayo sa personal readings, magbubook kayo, mag-i-inquire, mag-send po kayo ng private message sa aking FB page, Purple Team Facebook page, yung link at details. Hanapin nyo po, nakasulat sa description below. Itap nyo lang yung link dyan and then mapupunta na po kayo sa aking FB page. Iyan. So, tignan na natin. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ano yung mga dapat mong malaman today? So, ano ba itong mga energies na nakapalibot sa iyo? Okay? So, this is a timeless reading. Kung kailan nyo po ito mapanood, doon pa lang magti-take effect itong ating reading. Cross-watchers, kung meron man, you are also welcome. Magpasensyahan po yung boses ko, gasgas na. Gasgas na. Sa dami ng personal readings. Sa dami ng mga readings na ginagawa natin. Okay? Overall energy mo for today is freedom. Okay? This is pagiging malaya. So, it's either you will set yourself free or you will be set free by something na mangyayari sa iyo. Okay? So, maganda ito. Halimbawa, freedom from a toxic relationship. Freedom from your mga resentments, yung mga dinadala mong mabibigat sa dibdib mo. Okay? Or freedom na gawin yung mga gusto mong gawin. Basta magkakaroon ka ng kalayaan whether ito ay ipinagkaloob mo or ginawa mo as a result sa sarili mo or yun nga, yung resulta ng nangyari sa iyo. Whether kung ano man yung nakapagdulot sa iyo ng freedom. No? From a person man yan, from a situation, or from yourself. So, you will have freedom itong araw na ito. Or at least sa mga susunod na araw. Tingnan na natin yung iba pa pang energies. What do you need to know right now? No? Ano yung mga dapat nyong malaman ngayon? Okay, lumilitaw ito. Okay, so poverty. So poverty is about paghihirap, whether sa financial man to, sa buhay mo ngayon. No? So pwedeng naman yung iba dito, pwedeng nahihirapan kayo sa kalagayang pinansyal or nahihirapan kayo kasi nagkasakit, naghirap ang family dahil napautang dahil may nagkasakit or kung ano man yung naging reason bakit naghirap, no? Ayan, o pwedeng nahihirapan ka lang din sa ginagawa mo, sa sitwasyon mo or kakapusan kasi poverty is about pagiging kapos, no? Kinakapos ka ng pera.
or na-oppress ka sa lugar, sa trabaho, pwedeng nahihirapan ka doon or pinahihirapan ka doon. Okay? So, hindi lang ito about paghihirap na kakapusan, pero parang yun nga yung kalagayan na nahihirapan kayo. You also have community. Okay. So, ito ay may kinalaman sa mga connections. So yung iba sa inyo siguro pwedeng nahihirapan kayo sa pakikitungo. Paano kayo makikisama? Makikisama dyan sa boardmate mo. Makikisama dito sa workplace. Makikisama dito sa school. Or paano kayo makikisama dyan sa community, dyan sa kapitbahay mo. Kung compound kayo, halimbawa you are renting a place, tapos dyan sa inuupahan nyo is isang bakuran pero maraming bahay. So yun, pwedeng may kinalaman sa community, no? Or pagiging active sa isang community. Kung ano man yung kinabibilangan mo, if you are active dyan sa community ninyo, halimbawa nagsisilbi ka sa church, nagsisilbi ka sa barangay. So ayan, this is a way para alam mo yun, makiconnect ka sa ibang tao. Okay? Or i-identify mo yung sarili mo sa isang grupo or komunidad o kung ano man yan, no? Meron din ako nakikita mga elderlies dito sa picture. So pwedeng naman, hindi ko alam kung may reunion kayo or may gathering na sa family wherein yun nga pwedeng maraming elderlies dito, or pwedeng you are working in a place na merong mga ganyan, yung mga elderlies. Okay? Pwedeng ikaw ay doctor ng mga ng geriatrics, no? Or pedia, kasi may bata rin dito eh. Okay. Or pwedeng active ka sa mga non-profit organizations or yung mga tumutulong, yung parang mga philanthropist or nagbibigay ng assistance sa mga mahihirap, mga indigenous, basta parang mga ganyang klaseng gawain. You also have marriage cards. So, pwedeng literal na marriage. Or may encounter kang person na kasal na. Or pwedeng ito yon, pwedeng ikaw. The card is talking about your marriage. Kamusta na ba itong buhay mag-asawa ninyo? Kamusta na ba yung marriage ninyo? So, yan. Anything pertaining sa partnership, sa kasal, sa pagiging partnership, guys, pwedeng hindi romantic ha, pwedeng business, no? Or pagpasok sa isang malalim na commitment, pagko-commit ng sarili mo, like pipirma ka ng contract, yan. Ito yon, yung mga long term na na pakikisamahan mo or i-commit mo yung sarili mo. Tignan naman natin ang inyong buhay pag-ibig, diba? Aries, Leo, Sagittarius. Pagdating sa iyong love life, you have pay attention to the red flags. OMG. So, ayan. Pwedeng may mga red flags daw waving. Hello, mga red flags. Ibig sabihin yung mga palatandaan na merong kabalbalan. No? Ito yon, yung mga senyales, yung mga signals, yung mga bagay na mapapansin mo na may mali or may hindi magandang nangyayari, or clues, no, na halimbawa, nabababae yung jowa mo. So, red flag, parang napapansin mo ba, dati, pag ginagabi siya ng uwi, nagsasabi, in advance, meron kaming ganito, ganyan, or
tumatawag siya, halimbawa sasabihin niya, Han, mag-overtime ako hanggang ano kami, umaga na. Before tumatawag siya kahit nasa overtime. So, you are sure na nasa opisina siya. Pero ngayon, iba na. So, one red flag sabihin niya mag-overtime siya pero hindi na siya tumatawag uli or nagte-text hanggang makauwi. Tas pag-uwi, pagod na pagod, matutulog na lang. Nikis nakalimutan na. Yan. So, pwedeng red flag yan. Or yung parang masyadong defensive, kahit hindi mo naman siya, parang feeling, yung mafe-feel mo ba na, parang ba't ganun defensive to? Yun. So, mga red flags, basta ito yung mga, palatandaan na merong ginagawang kalokohan. Okay? Pay attention daw. O baka may mga red flags na dyan, hindi mo pa napapansin. Masyado kang angel. Alam mo yon, yung hindi ka nag-iisip ng masama. Maganda yon minsan. Pero minsan, lagot. Ay, ibig sabihin, kailangan din na hindi ka, minsan tanggalin mo rin yung halo mo. Tsaka yung mga angel wings mo. O, diba? So, wedding rings. Meron nga may kinalaman dito sa marriage. So, pwedeng kasal ka na. Mamaya mo yung person mo, jowa-jowa ka, hindi mo alam na may asawa na pala. So, isa yan. Malalaman mo yung mga red flags. Mapapansin mo naman kung married na yung tao. Okay? So, yan. Pwedeng may kinalaman ito sa wedding. Kung ibig sabihin lang, kung hindi pa kayo nakakasal, pwedeng mag-propose sa yung person mo or mapag-uusapan nyo na yung tungkol sa marriage or sasagi sa isip niya, sasagi sa isip mo. No? So, yan. May nangangamoy kasal dito. So, pwedeng iba nakaschedule na kayo, nakatakda na, nakaplano ng ikasal. Okay? Or, kayong dalawang magjowa, baka naimbitahan kayo sa wedding, abay, bride's groom. Ano yun yung, doon sa lalaki na abay? Ewan ko. Best man yon, chorba. So, ayan, this is an everlasting promise, a commitment. Kung hindi man kayo ikakasal, guys, kung hindi man wedding bells yan, ang ibig sabihin lang, alam mo yun, papasok na kayo sa malalim na commitment. Seryosong relasyon. Hindi yung shota-shota lang. Okay? Ayan yun. So, nagsisimula na guys umulan. Abiso ko lang sa inyo. Makikipaglaban na naman ako. Makikipag-contest na naman yung ulan sa akin. So, yan. Pagpasensya na yung boses ko sagad na hindi ko na talaga malakasan. Wasak na guys, no? You also have the Ace of Swords. So, this is a successful solution sa problem mo. So, kung meron kang poverty card, sinasabi lang ni Ace of Swords, you will soon recover or solve itong mga problema mo. Makakahanap ka ng solution dahil yan sa iyong matalas na pag-iisip, no? Kasi si Ace of Swords is about pagiging bukod sa pagiging intellectual, yung mabilis mag-isip ng solution, mabilis gumawa ng mag-analyze, yan, yung mga ganyan. So, dahil sa iyong analytical approach, sama ng logical, sama ng mga ganong talent, yung magaling mag-isip, eto yun, masusolve mo yung problem mo. Okay? So, this is a yes. Kung if ever meron kayong katanungan sa isip nyo, this is an indication of yes. So, you will succeed. No? You will succeed. Gaano man mahirapan ikaw sa una, ang ibig sabihin, magsasucceed ka pa rin with the Ace of Swords. Okay? Meron nga defensive na tao dyan sa paligid mo. Kagaya ng example ko doon sa love life. Hindi ko alam kung ikaw ba tong nagiging defensive or someone around you. Basta masyadong
Hindi ko alam, parang triggered or agitated itong person na to na parang kahit hindi mo naman siya pinariringgan, nagre-react. Yung mga ganong tipo. No? Yan. So, may parang, basta, may defensive energy ako na sense. Or, this card is warning you na you have to prepare for something. Maganda ka. Ihanda mo na yung ano mo, yung bakod mo, yung depensa mo kumbaga sa kampo. Ihanda nyo na lahat yung mga ano nyo dyan, yung mga artillery ninyo, yung mga sundalo ninyo, lahat ng barikada ninyo, yung strategy nyo, yun. Okay? So, dapat mag-prepare ka daw. Or this card is suggesting you na parang wag ka nang sumuko sa laban kasi malapit nang matapos. Wag kang susurrender. Kumbaga, ibuhos mo lahat ng powers mo. Wag kang bibigay muna. Wag mo nang bibitiw yan. Kapit lang besh yan. Ito yung mensahe. Okay? So, tingnan na natin anong advice ng angels nyo para sa inyo. You have asked your angels, so ipagdasal mong mabuti kung gusto mong makakuha ng answers. If you are confused right now, ipag-pray mo at i-guide ka ng angels mo sa tamang decision, or pwedeng bigyan ka niya ng insights, ng signs, no? Yun. Usually ganun eh. Ginagawa ko rin yun, nagdadasal ako, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kung dapat ko bang ituloy ito, o yan, o at least, diba? O binigyan ko kayo ng, ng tip. And no. Okay? Kung may isa ka pang katanungan, this is a no. Sinasabi ng angel, ang ibig sabihin, wag muna, stop, or no. Okay? So, ito yung mga messages para sa iyo. Kung ano ba yung dapat mong malaman ngayon. Thank you so much for being here, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Take care and God bless.